A day in my life bilang isang nanay na may dalawang anak, walang trabaho pero di nauubusan ng mga gawain. Panibagong araw na naman pero ganun pa rin naman ang aking gawain bilang isang nanay. Inilabas ko nga lang muna itong mga damit na nilabahan ko nga kahapon at para matuyo na nga rin. Noong mga nakalipas na araw kasi ay panay ulan nga dito sa amin kaya hindi ko nga nailalabas itong aking mga nilabahan. Fast forward, ng kinahaponan nga ayan, natuyo na nga rin itong aking mga nilabahang damit kaya tutupiin ko na nga rin. Tulog nga pala dyan si Kuya Tantan at si BBC yan kaya sabi ko ay tutupiin ko na nga lang itong mga damit habang tulog pa nga ang dalawa. Kahit gaano talaga kainit ng panahon, wag talaga nating kakalimutan na magkape. Char! Kahit talaga napakainit ng panahon sa isang araw ay hindi ko nga talaga makakalimutan na magkape nga ako minsan sa isang araw ay 3 beses pa nga. Kaway-kaway sa mga katulad ko na kahit napakainit ng panahon ay nagkakape pa rin. At habang nagtutupi nga ako ng mga damit, sasagutin ko na nga rin ang tanong kung ako nga lang ba dito mag-isa at kung may kamag-anak nga rin ako dito. Kami lang po talaga dito ng mga anak ko dito nga sa bahay nila nanay at wala nga po talaga kaming kasamang iba. Pumupunta din naman po dito si mama paminsan-minsan pero hindi naman siya dito natutulog. May sariling bahay din kasi si mama at doon nga siya natutulog at may trabaho nga rin siya kaya hindi nga rin siya pwede na mag-stay nga dito sa amin. At sa nagtatanong kung may kamag-anak daw po ako, sa side ko po ay wala po akong kamag-anak dito pero sa side ng partner ko ay meron naman po. Nasa summer po kasi ang pamilya ko, ang mga magulang ko at mga kapatid ko at lahat ng kamag-anak ko. Nakakahiya din naman po umasa sa side ng partner ko at may kanya-kanya din naman silang mga trabaho. Di rin talaga madali kapag magpapamilya ka nga dahil malalayo ka nga rin sa pamilya mo. Kahit nga ako mga mema ko, namimiss ko na nga rin ang mga magulang ko at mga kapatid ko. Sa susunod na nga lang siguro ko pupunta doon sa amin kung loloobin nga ng Panginoon kapag magka-budget na nga rin ako at malalaki na nga rin itong mga bata. Malaki-laki rin kasi ang kailangang budget bago nga rin ako makauwi doon sa amin. Nasagot ko na po ang tanong nyo at ayan, katapos ko nga rin matupi ang mga damit, nagsaing na nga rin pala ako. Hapon na nga rin kasi at habang tulog pa nga ang mga bata, mabuti na nga lang din at nagagawa ko nga ang aking mga trabaho habang tulog nga ang dalawa. Kapag gising na nga rin kasi si BBC yan, ayaw na nga rin niyang magpalapag at gusto niya ay palagi na nga lang din siyang binubuhat. Hindi ko naman siya sinanay sa karga mga mema ko pero ewan ko, ayaw talaga niya sa tuwing binababa ko nga siya. Magdadalawang buwan na nga rin kasing itong si BBC yan mula nang may panganak ko nga siya kaya siguro ayan, nagpabago-bago na nga rin siya. Natuyo na nga rin pala itong aking mga hinugasan kaya ayan, isinalansan ko na nga rin ito isa-isa dito nga sa lagayan ng pinggan. At tamang-tama nga mga mema ko, katapos ko nga rin sa aking trabaho, ayan, nagising na nga rin pala dyan si BBC yan. Inayos ko nga lang muna itong aming higaan para mamaya kahit matulog nga kami ay maayos na nga rin. At maglalagay nga rin pala ako ng kulambo mga mema ko dahil alam nyo na at napakarami talaga ng lamok. At habang ang Kuya Tantan nga, andun nga siya sa labas at busy-busy nga rin sa kanyang paglalaro. At mabuti na nga lang din yun para nababawasan na nga rin ang kanyang screen time. Minsan talaga natutulog na nga rin si Kuya Tantan ay alas 11 na nga rin ng gabi sa kakalaro nga rin niya sa kanyang mga laruan. At ayan, nagsawa na nga rin siguro siya dun sa labas kaya pumasok na nga rin dito sa loob. By the way, hanggang dito na lang po muna.